Sa eksena, isang babaeng kidnapper ang iniinteroga sa isang presinto. Ang usapan ay nagsimula sa kidnapper na nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang pagkakasangkot. Itinuturo ang kanyang mga aksyon sa kawalan ng kaalaman na isang individual na pinangalanan na SW ay magdadala ng isang mapanganib na mercenary na si Jin. Ang interrogator, pagkarinig sa terminong halimaw, ay naghahanap ng paglilinaw kung saan tinukoy ng kidnapper si mercenary Jin bilang ang halimaw. Nanatiling tahimik ang interrogator, pinapayagan ang kidnapper na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Ipinaliwanag ng kidnapper na ang pagkakasangkot ni mercenary Jin ay ginawa itong imposible para sa kanya na kumpletuhin ang kanyang misyon, kahit sinasabi na hindi niya tatanggapin ang trabaho kung alam niya ang pagkakasangkot ni Jin dito. Sa puntong ito, ipinahayag ng interrogator ang kalituhan. Hinimok ng kidnapper na imposibleng walang kaalaman ang interrogator tungkol kay mercenary Jin. Inilarawan niya ang pagkilala kay Jin sa pamamagitan ng kanyang mga mata, kahit ang karaniwang natatagong pagkakakilanlan nito, nakumpirma niya ito dahil nakaharap na niya ito sa nakaraan. Binanggit niya ang mga tsismis na pagkatapos masaktan ng malubha mga 6 na buwan na ang nakakaraan, namatay o nagretiro si Jin mula sa kanyang mga gawain bilang mercenary. Nakakagulat para sa kanya na inupahan siya ni SW para sa trabaho. Itinapon ng interrogator ang kanyang naratibo bilang kalokohan, binanggit na narinig niya rin ang mga tsismis tungkol kay mercenary Jin. Hinamon niya ang posibilidad na isang aktibong pangunahing mercenary tulad ni Jin ay malabong tatanggap ng trabaho sa seguridad sa kanilang kasalukuyang sitwasyon na ipinapahiwatig niya ay mas mababa sa estado ni Jin. Pagkatapos ng pagtutol na ito, naging tahimik ang kidnapper. Palit ang eksena, lumipat ang tagpo sa isang lugar kung saan naroon si Annie. Nagulat si Annie nang makita ang leader ng mga bodyguard sa lokasyon kahit na may sugat. Sinabi ng leader ng mga bodyguard na kaya niyang gawin ang simpleng mga gawain kahit na mayroon siyang ganoong kondisyon. Subalit, iginiit ni Annie na dapat magpahinga ang leader hanggang sa siya ay gumaling. Binanggit na hindi ito magiging problema kung ang kapitan ng isang grupo ay magpapahinga. Binanggit ng leader ng mga bodyguard ang tungkol sa isang mahalagang pangyayari na naganap noong isang maikling break niya ay biglang nangyari na hindi niya matatanggap na mangyari muli, at tahimik lang si Annie sa pagkarinig nito. Ipinagpatuloy ng leader ng mga bodyguard na ang mga individual na nahuli kamakailan ay mga mersenaryo na aktibo sa ibang bansa, ngunit ang kanilang background ay hindi pa nakikilala. Inilahad nila ang komplikadong chain of command kung saan ang mga utos ay dumadaan sa ilang mga antas, ginagawang mahirap para sa mga mersenaryo na malaman ang kanilang mga kliyente. Pagkatapos ay binanggit ni Annie ang kamakailang kahalintulad na mga sitwasyon na may kinalaman kay Yuna. Itinatanong kung ang mga pangyayaring ito ay simpleng pagkakataon lamang. Ipinaabot ng leader ng mga bodyguard ang kanilang paniniwala na hindi ito mga pagkakataon lamang. Samantala pinagninilayan ni Annie ang kakayahan ni Eugene, ipinapakita ang halo ng paghanga at pagkagulat. Nagkomento si Annie kung paano lumampas ang bata sa mga inaasahan mula noong training, ipinahayag ang pagkagulat, lalo na isinasaalang-alang ang edad ng bata, na isang high school student. Habang nag-iisip, hinala ni Annie na maaaring mayroong naunang kaalaman tungkol sa pagkakakilanlan ng bata, partikular mula sa kanyang lolo, na maaaring nag-ambag sa pagtatalaga sa bata sa opisina ng pagiging bodyguard. Ang mga alaala ni Annie ay nag-trigger ng flashback ng pakikipaglaban ni Eugene sa isang babaeng kidnapper sa harap niya, ipinapakita ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ay ibinahagi ng leader ng mga bodyguard ang isang nakababahala na revelasyon tungkol sa kalagayan ng bata noong nakita siya nito. Ang bata ay may ilang nabaling buto, punit na mga kuko, at maging isang bala na nakabaon sa kanyang balikat. Nagulat si Annie sa pagbubunyag na ito. Nagpatuloy ang kwento ng leader ng mga bodyguard. Ipinaliwanag na ang mga pinsala ay malamang na natamo noong si Eugene ay nakakapit sa kotse ng mga kidnapper at nahulog. Si Annie, na inaayos ang impormasyon, ay nakakakita sa bigat ng sitwasyon kung saan naroon si Eugene na patuloy na lumalaban kahit may malubhang pinsala. Lalong ipinaliwanag ng leader ng mga bodyguard na bago magising si Annie, nakipaglaban din si Eugene sa 5 individual na may dala ng mga kutsilyo. Tinanong ni Annie at namangha kung posible ba iyon sa ganoong bata, kung saan sinabi ng leader ng mga bodyguard na, salungat sa karaniwang kaisipan, nagawa nga ito ni Eugene. At bigla lumabas si Annie sa kanyang kwarto at pumunta sa kwarto ni Eugene kung saan nakita niya si Eugene na nagpapalit ng kanyang damit, inihahanda ang sarili na umuwi.
Nagulat, tinanong ni Annie ang kanyang mga ginagawa, lalo na't mayroon siyang mga sugat. Ipinaliwanag ni Eugene ang kanyang intensyon na umuwi matapos ang 2 araw na pagkawala. Sa kabila ng pag-igiit ni Annie na dapat siyang manatili at tapusin ang kanyang paggamot, naniniwala si Eugene na mas magpapagaling siya sa bahay, binanggit na pinayagan ito ng doktor. Nabigla sa kanyang sagot, tahimik na naiwan si Annie, kasama ang kanyang personal na bodyguard. Pagkatapos ay tinanong ni Annie kung ano ang balak sabihin ni Eugene sa kanyang pamilya tungkol sa kanyang mga sugat, kung saan may handang sagot si Eugene na itinuro ang mga ito sa camp training. Pinagnilayan ni Annie kung paano pinag-isipan ni Eugene ang kanyang mga sagot. Humingi ng privacy, hiniling ni Annie sa kanyang bodyguard na lumabas bago iminungkahi kay Eugene na pumunta sa kanya pagkatapos ng kanyang graduation. Binabalaan siya tungkol sa pagiging kasama ni Yuna, na kanyang itinuring na hindi pa handa at hindi makakakuha ng responsibilidad dahil sa kanyang minanang yaman. Nagulat si Eugene sa pahayag na ito. Tiniyak ni Annie si Eugene ng isang ligtas na hinaharap sa ilalim ng kanyang patnubay, na humantong sa isang maikling sandali kung saan nagpalitan sila ng mga titig. Pagkatapos ay nagtanong si Eugene, nililinaw na ang kanyang pag-aalala ay hindi tungkol sa pagtrato ni Annie sa kanya, kundi sa kanyang mga palagay tungkol sa kanyang ugnayan kay Shin Yuna. Nagulat si Annie sa mga palagay tungkol sa romantikong relasyon ni Eugene at Yuna, na nagpapakita na walang ganitong relasyon na umiiral, na nagpapakita kay Annie na ito ay isang one-sided love mula sa kanya. Sa kabila ng nakakalokong pagbubunyag, muling ipinahayag ni Annie ang kanyang alok kay Eugene na pumunta sa kanya pagkatapos ng graduation. Iminumungkahi na ang paghahanap ng magandang trabaho ay magpapasaya din sa kanyang pamilya. At si Eugene, nakitang-kitang nagulat at iniwan na mag-isip sa bagong alok, humiling ng oras para mag-isip. Lumipat ang eksena sa bahay ni Eugene, kung saan parehong nagpahayag ng pag-aalala sina Dayon at ang kanyang lolo tungkol sa mga pinsala ni Eugene, na sinasabi ni Eugene ay natamo sa panahon ng training. Nang tanungin kung masakit ba ito, binaliwala ni Eugene ang bigat ng sitwasyon sa pamamagitan ng pagsabi na nagasgas lang siya sa kanyang mga daliri at sapat na ang magaan na paggamot, na tila nag-aalala kay Dayon at sa kanyang lolo. Ang lolo, tinatawag si Eugene na Eugene, ay binanggit ang paksa ng security service training na kasalukuyang tinatapos ni Eugene, at tinanong siya kung interesado ba siya sa larangang ito. Pahayag ni Eugene ang kanyang interes, kung saan sinagot siya ng kanyang lolo ng pag-aliw. Binanggit niya na may kalayaan si Eugene na baguhin ang kanyang landas anumang oras kung magbago ang kanyang interes. Binibigyang diin ang kabataan Eugene bilang isang kadahilanan para sa gayong kakayahang umangkop. Nag-alok siya ng suporta para sa anuman ang desisyonan ni Eugene na tahakin, isang damdamin na nagdala ng ngiti at positibong pagkilala mula kay Eugene. Kasunod ng masilayan na palitan na ito, naging bahagyang nagmumuni-muni ang lolo, nagtataka ng malakas kung nagbukas ba siya ng paksa ng mga plano sa hinaharap ng masyadong biglaan. Sinasabi na ang mga high school students ay maaaring mahanapan ng gulo sa gayong mga pag-uusap. Ginamit niya ang pariralang "propel this conversation" para ipahayag ang kanyang pag-aalala, na hinuli ng pansin ni Dayon. Si Dayon, natuwa sa paggamit ng lolo ng termino, masayang tinanong kung saan ito natutunan habang nakangiti. Lumipat ang tagpo sa isang kampo kung saan may isang tao na may eye patch. Umikot ang usapan sa isang nakababahalang update tungkol sa isang individual na pinangalanang 032, na iniulat na tumakas. At ang balita na kilala bilang 001 ay natalo si 006. Ipinaabot ng taong may eye patch ang kanyang pagkadismaya at pagkadipaniwala sa sitwasyon. Habang ipinapahayag ng taong may eye patch ang kanilang frustasyon, unti-unti ang paglipat ng eksena sa isang airport kung saan dumating ang isang di kilalang individual. Ang pagdating ng di kilalang individual sa airport ay nagbibigay hint ng isang posible na bagong pag-usbong o pagpapakilala ng bagong karakter. Sa eksena na ito, si Eugene sa kanyang kwarto habang tinitingnan ang isang sugat sa kanyang kamay habang inaalala ang babae na kidnapper. Iniisip niya ang kanyang pagkakakilanlan at ang koneksyon sa kanyang nakaraan bilang isang mercenary dahil tinawag siya nito sa kanyang code name mula noon. Ang eksena ay nagtransition sa isang tawag sa telepono mula kay Yuna at pagkatapos ay nagbago ang eksena sa isang convenience store kasama sina Eugene, Yuna at Sukjo. Si Eugene ay namamangha sa dami ng mga pagkain sa isang mesa, habang si Yuna, ngumingiti, ay nagpapahayag ng kanyang paghahangad sa triangular kimbap dahil hindi pa siya kumakain.
Sa kabila ng pagtutol ni Sukjo, hinimok ni Yuna si Eugene na kumain ng kahit ano dahil narinig niya tungkol sa kanyang kamakailang mga pinsala. Itinanong kung pakiramdam na ba siyang mas mabuti. Si Eugene, habang tinitingnan ang iba't ibang lasa ng pagkain, ay kinumpirma na siya ay mas mabuti. Ipinaliwanag ni Yuna ang kanyang pagbisita ay dahil siya ay nag-aalala matapos tanggihan ang pagpatuloy na paggagamot nito sa ospital. Naging usisero kung bakit hindi pa bumabalik si Eugene sa paaralan pagkatapos ng pagka-discharge. Binanggit ni Eugene na pinayuhan siya ng kanyang lolo na magpahinga sa araw na iyon. Kinilala ni Yuna ang pagsunod ni Eugene sa kanyang lolo at pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap sa pagliligtas kay Annie. Mahinahon na pinuri ni Eugene si Team Leader 2 para sa pagganap ng isang mahalagang papel, ipinapaliwanag ang kanyang mga aksyon sa paghabol sa kotse ng mga kidnapper, pagbibigay ng impormasyon sa ruta sa koponan ng seguridad at pulis, at paglilihis sa mga kidnapper pagkatapos barilin upang tiyakin ang pagtakas ng direktor na bihag. Binigyang diin niya ang pagtutulungan at ang layunin ng pagtiyak sa kaligtasan ng mga VIP kaysa sa personal na pagkilala ay mas mahalaga. Tinanggap ni Sukjo ang pagpapakumbaba ni Eugene, ngunit binibigyang diin din ang malaking kontribusyon ni Eugene ayon sa ulat, binibigyang diin ang kahalagahan ng kanyang papel sa tagumpay ng koponan. Muling inulit ni Eugene ang kolektibong pagsisikap, binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-abot sa kanilang misyon ng ligtas kaysa sa mga individual na pagkilala. Si Yuna, habang nakikinig kina Eugene at Sukjo, nagtataka tungkol sa kanilang talakayan tungkol sa mga detalye ng misyon at ang pag-angat sa pagtutulungan at mga individual na nagdadala ng seryosong talakayan sa gitna ng isang kasual na pagkakain sa isang convenience store. Samantala nakatanggap si Eugene ng mensahe sa kanyang telepono na siyang nagpukaw ng atensyon ni Yuna. Tinanong niya kung may nangyari bang masama, kung saan sumagot si Eugene na kailangan niyang pumunta sa computer shop. Nagulat si Yuna, kinwestiyon ang kanyang desisyon. Ipinaliwanag ni Eugene na hinihiling ni Jaehyung ang kanyang presensya ng madalian dahil walang ibang available. Ipinahayag ni Yuna ang pag-aalala, tinutukoy ang sugat ni Eugene, at tinanong kung paano niya magagawang maglaro ng gamit ang kamay na iyon. Tiniyak ni Eugene sa kanya na hindi naapektuhan ng kanyang sugat ang kanyang kontrol sa laro at nagpumilit na magmadali papunta sa computer shop. Nag-react si Yuna ng tahimik kasama ang isang kakatuwang ekspresyon habang nakikinig kay Eugene. Samantala palit ang eksena kay Dayon. Iniisip ni Dayon kung bibili ba siya ng karne dahil sa sugat ni Eugene na nagpapakita ng kanyang pag-aalala para sa kagalingan ni Eugene. Habang nag-iisip siya, naalala ni Dayon ang isang naunang pag-uusap sa paaralan kasama ang mga babaeng kaklase na nagtanong tungkol sa pagliban ni Eugene sa paaralan sa loob ng ilang araw. Ibinigay ni Dayon na may konting sugat sa kamay si Eugene habang gumagawa ng isang bagay. Ipinaabot ng kaklase ang kanyang pagkaginhawa na hindi malala ang sugat at partikular na hindi nasugatan ang mukha ni Eugene, na inuulit din ng iba, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng hitsura o posible ang kaakit-akit ni Eugene. Pagkatapos ay iniisip ni Dayon ang patuloy na pagtaas ng popularidad ni Eugene. Balik sa kasalukuyang sitwasyon, nakasalubong ni Dayon ang isang nakakabahalang sitwasyon sa isang eskinita kung saan ang isang grupo ng mga individual na pinamumunuan ng kapatid ni Taesoo ay nagbabanta sa isang di kilalang lalaki. Hindi alam ni Dayon kung paano tutulong dahil wala ibang tao sa paligid. Mukhang mula sa Guseok High School ang grupo at inaakusahan ang di kilalang lalaki na nagsimula ng away sa kanila. Naalala ni Dayon ang isang nakaraang interaksyon kung saan humingi ng paumanhin sa kanya ang kapatid ni Taesoo, kaya naglakas loob siyang makialam, sinubukang pahupain ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa ngalan ng di kilalang lalaki. Sa huli, umalis ang grupo, iniwan ang lalaki na walang pinsala. Tiningnan pagkatapos ni Dayon ang kalagayan ng di kilalang lalaki, tinanong kung okay lang ba siya. Ang tunog ng kumukulong sikmura ng lalaki ay nagbunyag ng kanyang gutom na nag-udyok sa kanya na hilingin kay Dayon ang pagkain. Lumipat ang eksena sa isang tindahan kung saan matakaw na kumakain ang lalaki na nagpapakita ng kanyang mga araw ng gutom. Nadama ni Dayon ang awa, hinala niya na maaaring nawala ang wallet ng lalaki at iminungkahi na dumulog sa embahada para sa tulong. Inamin ng lalaki ang kanyang mahirap na kalagayan, ipinaliwanag na nawala niya ang kanyang wallet pagdating mula sa ibang bansa at nagugutom siya ng ilang araw. Habang tinitingnan ni Dayon ang oras, napagtanto niya na huli na at iniintay na siya marahil sa bahay nila at nagpasya siyang magbigay ng pera sa di kilalang lalaki para sa pagkain bago siya umalis.
Naiwan ang di kilalang lalaki na namangha, tahimik na pinapanood si Dayon habang lumalakad palayo. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.